So, good morning po sa ating lahat. Don't forget to subscribe and like sa aking channel po. So, ngayon, i-discuss natin is kung paano i-fill outan ang ating EIPCRF. So, bago po ako mag-start, ika-copy-paste ko po muna dahil kapag sakaling nagkamali ako, pwede ko naman siyang ulitin at hindi na ako maghahanap ng format. So, since ito yung gagawin natin ngayon, right-click lang po natin, click open, then hintayin lang po natin na mag-open yung ating file. So, enable lang po natin yan para ma-edit po natin yung file. So, this time, ito, ready na po ang ating EIPCRF. So, since teacher 1 to 3 is color green, i-click po natin ditong arrow pababa. Then, ang piliin po natin is proficient since teacher 1 to 3. Pero pag master teacher po tayo, highly proficient po, and automatic po yung green magiging blue po yan. Tapos nakadepende po kasi magkaiba po yung kanilang objective. So, ngayon, dahil teacher 1 to 3 ang ating gagamitin, sasagutan. So, dito po muna tayo. Click natin ang proficient. So, kung makikita ninyo, nagkaroon ng changes po dito sa baba. So, ayan po. I-click po natin pag naayos na po natin yan, i-click po natin ang proceed. Then, wait lang po natin, may lalabas dyan na privacy note. So, i-agree lang po natin ito. And may lalabas po ito po, demographic profile ni teacher po. So, for example, si region, pindutin lang po natin itong arrow down. Mamimili na po tayo dito kung anong region po tayo. So, since region 1, Ilocos region, division is sabihin na nating Pangasinan 1. And sabihin nating district of Alaminos City. Sabihin na lang natin, Alaminos City District. And school ID, for example, 300-265. And sabihin natin yung school is San Jose National High School, example. Tapos, dito po sa school type, ano pong klase, sabihin natin, halimbawa is rural, for example. As a school size, kung ano pong school size sa atin. So, for example, is medium. Another is curricular classification. So, marami pong pagpipilian dyan. Depende po sa school na meron po kayo. So, since halimbawa, dito sa amin, meron siyang grade 7 to 10 at grade 11 and grade 12. So, for example, ito po ang piliin natin. And last name, for example, is Villanueva. Halimbawa lang po. Enter. Click natin ang enter. Magne-next na po. Halimbawa naman is Mika. Enter pa rin po. Sa middle name, halimbawa po ay Quezon. Okay po. Enter po. So, halimbawa, employee number natin is 400-222. Yeah. Sa position po, halimbawa, teacher 1. And dito naman po, employee number, regular, permanent, kung regular, provisional, substitute, contractual. So, for example, sa regular, permanent. Sa age naman po, pipiliin lang po natin kung nasaan po tayo dyan. So, for example, 31 to 35. And sa sex naman po is male or female. Dito naman po sa number of years in teaching. So, pipiliin lang din po natin. So, for example, nasa 10 years na po tayo. And dito sa highest degree obtained. So, for example, master in art, master in education. Okay. Major, hindi. May pagpipilian po. So, may lumabas siya kanina. Ibig sabihin, meron pong pagpipilian. So, master's degree po pala. Bachelor's degree, master's degree, doctorate degree. So, kung yun po ipipiliin natin,
i-specify po natin kung ano yung degree na yun. Pero optional po kung hindi kasi wala pong red dito. So, level thought, mamimili po tayo since high school ang pinili natin dito, ang lalabas po dito is if junior high school or senior high school. So, for example, nasa senior high school tayo and ilalagay natin is DepEd email. So, for example, mica.villanueva at deped.gov.ph. So, halimbawa rin po, meron tayong TIN number. Okay. So, dito na po tayo sa next. Dapat po, okay na yan. Then, after, i-specify natin kung ano yung mga grade na tinuturuan natin. If more than 2 classes, multi-grade. Pero since grade 11 and grade 12 lang tayo, so yan lang for example. Areas of specification, sabihin na natin nasa social science. And sa strand na tinuturuan natin, sabihin natin ang tinuturuan natin ay Humes at TVL Home Economics. Then, pag natapos na po natin mula taas hanggang baba, pag kumpleto na po, i-next po natin. So, sabi dyan, you will not be able to edit your name and employee ID after po nating mag-yes. So, make sure po yung mga in-input po natin na information kanina ay correct po dahil hindi na po natin yan pwedeng i-edit ulit. So, since okay naman na po tayo, click po natin ang yes. So, kailangan po nating mag-create dito ng password. So, nasa sa inyo naman po yan kung anong password ang ilalagay nyo. But sometimes, may mga school po kasi na parang isang password na lang para mas madaling mabuksan ni ICT, siguro. So, pagtapos na po, i-type po natin ulit ang password. Then, click po natin ang go. So, itayin lang po natin. So, ayan. Okay. Marami po kasing part ang lalabas. So, for example, nasa status na, ito na po yung ating tinype kanina. So, sa encoding part, ito po. Ito, yan. Ito ang ating i-discuss ngayon. Automatic naman na siya dito sa baba. Sa first part, ito yung ating official electronic IPCRF or yung part 1 niya, which is the individual performance commitment and review form. The second naman po is yung ating part 2, which is the core behavioral competencies. Sa part 1, automatic na po yan. Pag naglagay po tayo dito sa encoding part, dito sa baba, automatic na pong maglalagay at magko-compute na yan dito. So, sa part 2, part 3, and part 4. Okay po, dito po tayo. So, since dito tayo sa encoding part, so, for example, sa ating last name, ang rating natin halimbawa ay Kamba. Last name niya, capital letter po lahat. Andito po yung example, binibigyan naman po tayo ng guidelines dito. So, sa first name, so for example, is Richard, and sa middle name is Jose. Okay. Sa position, so mamimili po tayo kung nasaan dyan ang ating rater, sorry. So, for example, si Master Teacher 1. And DepEd email ni Master Teacher 1. So, halimbawa, si richard.camba@deped.gov.ph. Sorry, naka-capital letter dapat. richard.camba@deped.gov.ph. Usually po kasi ang DepEd email is naka-small letter. So, pero tanungin nyo pa rin po ang inyong rater kung ano yung kanyang DepEd email. Dapat po DepEd email po, hindi po niya tatanggapin
kung yung mga regular email po. So, ilagay po natin ang date of review kung kailan nyo po kayo nagpa-evaluate. So, kung itatype po natin, ito po yung susundin natin. So, year po na, 2024. Yan, month. So, sabihin natin 07 and 08. Enter lang po natin, then automatic na po niyang aayusin yan. So, hindi po yan lalabas itong mga nasa baba. Kasi dito magta-type po tayo. Kung wala po ito, dapat po after nitong date of review, dito po muna tayo. Since senior high school kasi ang ating nilagay kanina, pag kinlik natin yung down, ang pipiliin niya is yung strand. So, for example, ang ating tinuturuan, yung tinuruan natin ng first COT ay TVL Home Economics. So, yun po yung ilalagay natin. So, automatic po. Pag kulay white po yan, ibig sabihin, dyan po tayo magta-type ng ating score kanina. So, dito po wala since wala pa po tayo dito. So, ilagay din po natin yan, COT2. Sabihin natin nasa Humes, since ang nilagay natin kanina ay Humes at HE lang. Ayan, HE pa din. And pagdating sa fourth quarter, ay Humes naman. So, nakadepende po yan kung saan po kayo nagpa-COT na klase. So, kung makikita natin, nabuksan na natin yung red, automatic po yan, and meron din po sa baba. So, titingnan natin si objective number. Ito po ang ating indicator. Balikan po ninyo ang inyong COT. Doon po kasi babase yung grades ninyo dito. So, wala pong i-edit doon. Yun na po ang magiging MOVs nyo. For example, sa indicator number 1, sa COT1 hanggang 6 lang po. Hindi po observable ang indicator number 7, 8, and 9. Kaya po hanggang 6 lang yan. So, for example, sa indicator number 1 ay 7 po tayo. 7 po ilalagay natin. Automatic po nagko-compute ito. At saka yung sa quality. So, halimbawa naman 6, 7, 7, 7, and 7. So, automatic po yan. Si 6 po, ang point scale niya ay 4. Pero pag na-perfect po natin ang 7, automatic 5 po yan. Okay? So, hindi po doon nagtatapos. Hindi po dito tayo dediretso. Balik po tayo dito sa baba. Pag natapos po nating i-type ang ating indicator number, tingnan po natin sa baba. Dito po. So, halimbawa, ang first COT natin ay noong October 6. Sabi, 2023. Ganun pa rin po yung format. 2023 and month is October and 06. Enter. Okay po? So, ibig po sabihin, ready na po tayo for typing dito sa COT2. Huwag po natin kakalimutan itong date of serve kasi hindi po siya magpa-finalize pag wala po yan. Dapat may check po dito sa baba. Tingnan natin kung pasado, pumasa, tama yung ating tinype kanina. So, meron po nagkakaproblema ibang teachers dito kasi ang inilalagay nila 2024 dito, tapos dito 2023. 2024. Dapat 2023 po ito. Kasi yun po yung coverage ng ating first quarter. So, sa second COT naman po, halimbawa ay 7, 7, 7. Indicator 1, 2, 3, and 7, 8, and 9. Ito po ang 9. So, halimbawa, yan po ang 6.